Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao, bagay, hayop, pangyayari at lugar tayong namimiss na gusto nating makita o balikan muli. Meron namang pinipilit nating iwasan pero aksidente nating nakikita. Ikaw kabarangay, pareho lang ba ang kasabikan mo na makita ang kakakita mo lamang kahapon at ang ilang taon mo ding hindi nakikita? Dear Papa Dudut, ako po si Rex. 21 years old na po ako sa ngayon. Ang aking pong ikakwento ay hindi ko istorya. Ito po ay kwento ng lola ko. Siya po si Lola Carmen. Pero tawagin na lang po natin siyang Lola Mameng. Graduate po si Lola ng advertising, mga kapuso. Pero dahil kinuha siya ng isang malaking tindahan ng handicraft ay doon na siya nag-concentrate. Hindi na siya umalis kaya tumaas ng tumaas ang posisyon niya hanggang sa nagretiro siya sa edad na 65. Ang kwento niya pong ito ay simula na lang po natin noong nasa edad 78 na siya. Bago ko po ituloy ay hayaan niyo rin po akong ipakilala ang isa pang importanteng tao sa kwentong ito. Siya po si Lolo Teofisto. Pero kilala po siya bilang Lolo Tintoy. Isa naman po siyang retiradong pharmacist. Na gaya ni Lola ay hindi na rin po umalis sa kumpanyang unang pinagtrabahuhan kaya tumaas din ang tumaas ang posisyon hanggang sa magretiro. 79 naman po siya sa simula ng kwentong ito. Magkaibigan po sina Lola Mameng at Lolo Tintoy. Napakahaba po ng pinagsamahan nila dahil elementary pa lamang po sila ay magkaklase na sila. Hanggang noong high school at college. Pero sinabi na ang lahat ay may hangganan. Kaya matapos makagraduate ng college ay dumating ang isang gulo na sumira sa kanilang pagkakaibigan. Matapos ang gulo ay hindi na nagkita kahit kailan ang dalawa mula noon. Sila ay mga nasa edad 20 at 21 ng mga panahong yon. Bali lumalabas po na sa ilang taon nilang naging magkaibigan mula pagkabata ay 57 taon naman silang hindi nagkita. Matapos nga mangyari yung nasabing gulo sa pagitan nilang dalawa. Sa tinagal-tagal ay akala nila ay hindi na magsasalubong ang landas nila. Narito po ang kwento nila, Papa Dudut. Ay, Unggoy! Ako, pasensya na. Napahawak ako sa balakang mo. Nadulas kasi ako eh. Huwag mong intindihin yon. Hayaan mo na. Salamat. Sandali. Teka. Bakit ganyan ka makatingin? May kung ano ba sa mukha ko? Tintoy? Oo. Abay, sino ka ba? Mameng! Bastos ka talaga! Teka, sandali. Bakit bigla ako naging bastos? Nagtatanong ka pa? Hinawakan mo ang balakang ko. Muntik ka ako madulas kaya ako napahawak sa'yo. Sinungaling ka pa rin! Sandali nga. Bakit bigla ka nagalit? Kanina lang kakasabi mo na huwag ko nang intindihin yung nangyari. Kanina yon. Pero nang malaman ko manyakis pa lang humawak sa balakang ko, ibang istorya na yon. Muntik na nga ako matumba. Humingi naman ako ng pasensya. Sinungaling! Ang sabihin mo, baka kanina mo pa ako sinusundan at talagang may pagnanasa ka sa akin, kaya mo hinawakan ng balakang ko. Hoy, mahiya ka nga. Anong pagnanasa sinasabi mo? Kung makagawa ka ng kwento. Bakit ang daming hawakan, balakang ko pa? Kung may pagpipilian lang akong hawakan, hindi ko pipiliin yung balakang mo. Bastos ka talaga! Bakit ka ba nagpakita pa? Bakit ngayon pa na ang saya-saya na ng buhay ko? Nako, Mameng, ngayong nakita kita ulit, natatakot akong pumikit. Baka ako bangungutin.
Hindi ka babangungutin dahil ikaw mismo yung bangungot. Rico, yung balakang ko. Ay, huwag kang lalapit ha! Sisigaw ako! Huwag kang lalapit! Tumahimik ka nga. Kung makaarte ka para kang dalaga. Hindi kita nilalapitan at hindi ko gagawing lapitan ka. Takot ako sa mga ulupong. Buisit kang matanda ka? Bakit ka ba nagpakita? Masaya na yung mahigit 50 taon na hindi kita nakikita. Pinaghahandaan ko pa naman ang selebrasyon ng ika-60 taon ng hindi natin pagkikita. Ale, hindi po ako nagpakita. Ewan ko nga eh. Sa dami namang haligi na makakapitan, yung balakang mo pang nahawakan ko. Kung sa bagay, halos kasing laki na rin naman ang haligi ang balakang mo. Kung haligi itong balakang ko, yung mukha mo maaligasgas na adobe. Buisit! Sinira mo ang plano ko? Aba, pakialam ko ba sa plano mo? Bakit mo ibibintang sa akin ang pagkasira ng plano mo? Yung plano ko na rentahan ang pinakamahal na hotel sa buong Pilipinas para dun ipagdiwang ang ika-60 taon na hindi ko nakita yung pagmumukha mo. Pwes, pinaghahandaan ko rin yan. Bala ko ipasara ang EDSA. Tapos aarkila ako ng float para dun ako sa kahabaan magdadaos ng parada. Ipapasara ko ang Metro Manila. Ipapasara ko Luzon. Ipapasara ko ang Pilipinas. Ipapasara ko Asia. Aba, ipapasara ko ang mundo. Ipapasara ko yung bonganga mo. Diyan ka na. Umarap ka na kausap mo. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-away. Magpa-appointment ka sa sekretarya ko. Sekretarya. Sa itsura mong yan, hindi mo kaya magbayad ng sekretarya. At paano mo nasabi? Dahil kuripot ka! Kailangan ka pang balatan para makita lang ang pera mong tinatago sa tinalupan. Pauso ka. Ano akala mo sa balat ko? Pitaka? Hindi ba ang balat ng ahas ginagawang pitaka? Oo nga. Yan kasing balat mo, hindi pwedeng gawing pitaka. Talaga? Sa tigas kasi ng balat mo, mahirap ihulma. Eh kung ihulma ko yung mukha mo dyan sa pader, ha? Teka nga, ba't ba kita kinakausap? Aba, siya pa ang nagtanong. Kung hindi mo ako hinipuan, hindi kita kakausapin, ano? Mahiya ka naman sa paratang mo, hinipuan kita. Baka mamaya madinig ka ng mga tao. O ano, ngayon nahihiya ka? Hindi ako nahihiya. Ayoko lang isipin nila na wala akong taste. Wisit ka talagang matanda ka? Ako, aalis na nga ako. Huwag kang makasunod-sunod sa akin, ha? Ang kapal mo! Bakit naman kita susundan? Baka ikaw ang sumunod sa akin. Bakit naman ako susunod sa'yo? Ano akala mo sa akin, aso? Makaalis na nga! Matandang buwiset! Papa Dudut, yun ang unang engkwentro nila Lola Maming at Lolo Tintoy makalipas ang mahigit 50 taon. Itsura lang nila ang nabago, pero ang away nila ay hindi kumupas. Tinanong ko si Lola kung bakit ba gano'n na lamang ang pag-aaway nila sa isa't isa. Kung ano nga ba ang talagang nangyari. Kaya ikinuwento ni Lola ang lahat, Papa Dudut. Maganda daw ang relasyon nila bilang magkaibigan. Sa elementarya ay sandalan nila ang bawat isa. Sa tuwing may maaagrabyado ay nandun ang isa para back-upan ng isa. Magkasama na sila sa eskwela, magkasama rin sila sa pakikipaglaro at kung wala ang mga kalaro nila ay masaya na sila kahit sila lang dalawa ang naglalaro. Hanggang noong mag-high school, mas lumakas ang samahan nila. Noong panahon na yon ay nagtuturoan sila sa mga assignment nila, sabay silang nag-aaral kapag may exams. Sa tulong ng bawat isa ay matataas sa mga grado nila palagi. Hanggang sa nagkolehiyo sila. Bagamat magkaiba ng kurso ay sa isang eskwelahan pa rin naman sila nag-aaral. Nagtutulungan pa rin sila sa mga leksyon at sabay pa din silang pumapasok at umuuwi. Hanggang bago sila makapagtapos ng kolehiyo ay doon na nahulog ang damdamin nila sa isa't isa hanggang sa naging sila. Sa totoo daw, Papa Dudut, ay wala naman daw nagbago sa kanila noong maging magkarelasyon sila. Dahil ganon pa din naman ang normal na routine nila. Sabay pa rin sila sa lahat. Nagpatuloy yon hanggang sa makapagtapos sila ng kolehiyo at makapagtrabaho. Nasira ang relasyon nila nang isang beses na nahuli sa oras ng usapan si Lolo Tintoy.
Ang ginawa raw ni Lola ay pinuntahan si Lolo sa trabaho nito. Nakita daw ni Lola na buhat-buhat ni Lolo Tintoy ang isang kasamahang babae. Nakita na raw siya ni Lolo at imbes na lumapit sa kanya ay tinignan lamang siya at hindi nito binitawan ang buhat na babae. Sa sobrang sama raw ng loob ni Lola kay Lolo Tintoy ay hindi na niya ito kinausap kahit kailan. Sakto raw na ididestino si Lola sa Visayas kaya agad niyang tinanggap ito para makalayo kay Lolo. Hanggang makalipas nga po ng 57 taon. Pero Papa Dudut, yun ang bersyon ni Lola Maming noong mismong magkwento siya. Hindi ako naniniwala sa kanya pero dahil sa matinding galit niya kay Lolo Tintoy, ay siguradong may dagdag bawas na ang kwento niya, Papa Dudut. Maraming salamat po sa grasya, Panginoon. Amen. Ay, sorry. Ayos lang. Ikaw? Bakit ka nandito? Magja-jogging ako. Tanga, natural kakain. Sinusundan mo ba ako? Sinabi ko na, di ba? Hindi ako aso. Bakit dito ka kakain sa kinakainan ko? Matagal na akong kumakain dito. Ako, 5 dekada nang kumakain dito. Pauso ka. 2 taon pa lang itong fast food na to eh. Ibig kong sabihin, dito na ako kumakain bago pa mapalitan yung dating kainan nitong fast food na to. Pwes, ako 5 dekada at 1 taon na kumakain dito. Ako 3 beses isang araw kong kumain dito. Ako 5 beses. Kilala na ako ng mga nagtatrabaho dito. Ako, kilala ko silang lahat pati mga kamag-anak nila. May discount ako dito. Natural. Senior citizen ka na eh. Hay ako, ewan ko sa'yo. Bakit ba dito ka pa pupuwesto sa likod ko? Siguro sinadya mong banggain itong silya ko, ano? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi nagpapapansin ka sa akin. Iba rin talaga takbo niyang utak mo eh, no? Bilib din ako sa lakas ng tiwala mo sa sarili mo. Natural, may tiwala ako sa sarili ko. Palibasa ikaw, pati sarili mo pinagdududahan ka. Alam mo, may kumpiyansa ako sa sarili ko. Pero hindi gaya mo. Sa sobrang kumpiyansa mo sa sarili, kung ano-ano ng ilusyon ang naiisip mo. Ay naku, ewan ko sa'yo. Kita mo nga yan, oh. Ano na naman? Yang order mo, parehong-pareho sa order ko. Nanggagaya ka pa ng order. Malay ko ba sa order mo? Magkasabay ba tayong umorder? Saka noon pa, paborito ko na itong fried chicken at spaghetti nila rito. Ako ang may paborito nito noon pa. Nanggagaya ka lang. Eh, di pareho natin paborito. Tapos, Manggagaya. ipapaalala ko lang sa'yo. Noon pa man, pareho ng fried chicken at spaghetti in-order natin. Baka nag-uulanin ka na kaya nakalimutan mo. Basta, lumipat ka ng pwesto. Ayokong katabi ka. Hindi tayo magkatabi. Magkatalikod tayo. Yun na nga eh. Malay ko ba kung habang nakatalikod ako, inaamoy mo ang buhok ko? Hindi ako mahilig sa amoy ng liniment. Ay naku, ewan ko sa'yo. Doon ka ng pumwesto malayo sa akin. Ayoko ng amoy matanda. Kahit mang ibang bansa ako ngayon, para lang malayo sa'yo, hindi maaalis ang amoy ng matanda. Bakit? Dahil permanenteng amoy mo na yon. Wisit ka talaga, basta lumipat ka! Eh bakit ba? Hindi ko gusto pumwesto eh. Bakit ba ayaw mong lumipat? Eh di ikaw lumipat. Ayoko! Dito ang gusto ko! Ito ang paborito kong pwesto noon pa. Nakakatawa ka. Hindi naman dyan yung pinupwestohan natin. Dito ang pinupwestohan natin noon. Hindi dyan! Dito! Natatandaan ko yung puno na yun sa labas. Sukatan ko yon. Lagi kong katapat yon kapag kumakain tayo dito noon. Ewan ah. Kasi kahit dito o doon ka sa kabila umupo, makakatapat mo pa din naman yung puno sa labas. Nag-iisip ka ba? Basta dito yon. Dito! Dito! O edi dyan ka! Dito ako! Wala na pa kailamanan! Ay talaga! Huwag mong maamoy-amoy ang buhok ko, ha? Amuyin mo muna yung buhok mo. Saka ka magdesisyon kung may aamoy ba niyan. Che! Manahimik ka! Papa Dudut, ayun na nga ang muling pagkikita ni na Lolo Tintoy at Lola Maming sa ikalawang pagkakataon. Siyempre, nagsumbong na naman sa akin si Lola. Sinabihan ko siya na bakit hindi na lamang makipag-ayos kay Lolo Tintoy
Tutal ay panahon pa naman ng hapon yung alita nila. Dapat nga ay natunaw na ng panahon ng mga galit at sama ng loob nila sa isa't isa. Pero ayaw magpaawat ni Lola. Ako ang nagiging shock absorber ng lahat ng galit niya kay Lolo Tintoy. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya pwedeng patawarin si Lolo Tintoy ay huwag na lang pansinin. Ayun, tumaas na naman ang boses. Iniiwasan naman daw niya talaga pero sinusundan siya. Sinabi ko din na baka hindi naman siya sinusundan, baka naman nagkakataon lang. Siyempre hindi ulit nagpatalo si Lola. Malakas daw ang kutob niya na malamang inaalam talaga ni Lolo Tintoy ang lahat ng tungkol sa kanya. Natawa na lamang ako, Papa Dudut. Si Lola kasi feeling ang haba ng buhok. Mauubos na ang baon kong rason para lamang hindi sila mag-away kaya ginamit ko na yung ultimate panakot ko. Sinabi ko sa kanya na may sakit siya sa puso. Baka mamaya ay atakihin siya pag sobrang nagalit siya. Ayun, natakot. Nag-knock on wood pa nga. Nangako siya na pipilitin niyang hindi na makipag-away at hindi na pansinin si Lolo Tintoy. Hindi raw siya nangangako pero pipilitin daw niya dahil doon ay nakahinga na ako ng maayos, Papa Dudut. Dahil magiging kampante na ako na hindi na silang dalawa mag-aaway muli. Sana nga ay matupad ang pinangako niya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, parang natanaw ko na ang kapayapaan. Kasi dumating ang punto na 4 na araw nang hindi nagkukwento si Lola tungkol sa galit niya kay Lolo Tintoy. Kaya masaya ako at panatag si Lola. Yun nga lang biglang isang araw ay bigla na namang nagkwento si Lola na punong-puno ng galit. Nakita na naman daw niya si Lolo Tintoy na tataya sa loto. Gigil na gigil daw siya. At eto pa, Papa Dudut, hindi naman daw siya nakita ni Lolo Tintoy dahil busy ito sa pagtaya. Kaya nagtataka ako bakit siya nagagalit hindi naman siya pinansin. Alam niyo po kung ano ang sabi ni Lola Maming. Ganon daw talaga ang mga traidor. Kunwari hindi ka nakikita pero pag nakalingat ka ay tutuklawin ka na lamang daw. Gulong-gulo ako, Papa Dudut. Saan ang galing yung iniisip ni Lola? Sumigunda pa siya na baka raw sadya siyang hindi pinansin kasi gusto talaga siyang inisin. Si Lola, sala sa init, sala sa lamig. Kung ako si Lolo Tintoy ay maguguluhan din ako kung saan ako lalagay. Pag pinansin mo, nagagalit. Pag hindi mo pinansin, nagagalit pa rin. Siyempre hindi ko na muna kinontra ang kwento ni Lola. Hinintay ko na lamang siya na pilitin niya akong payuhan siya. Kaya nang mangyari yon ay hindi ko na sinayang ang pagkakataon. Nilakasan ko na ang loob ko at tinanong siya. Baka may gusto pa rin siya kay Lolo Tintoy. Kaya siya naiirita. Kitang-kita ko na may ilang segundo siyang nanahimik nang madinig ang tanong ko. Saka ako sinabihan na kung ano-ano raw ang iniisip ko. Matulog na raw kami dahil maaga siyang pupunta sa eskwelahan kung saan siya nag-high school. Magdo-donate daw siya ng maliit na halaga para sa ilang proyekto ng eskwelahan nila, Papa Dudut. Balikan mo na lang ako, ha? Nako, eto na naman tayo. Hoy! Ano naman ang ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Bilib din naman ako sa iyo Ako ang nauna dito, tapos ako questionin mo. Bakit hindi ko sumagot ang tanong mo? O ano? Natameme ka? Hindi mo masagot ang tanong mo? Sandali! Iniisip ko pa kung ano yung tanong ko. Nakalimutan ko! Mariosep, sagutin mo ang tanong mo sa akin kung bakit ako nandito.
Bakit ko sasagutin yan ikaw ang tinatanong ko? Ano ba itanong? Bakit ako nandito? Hoy, sagutin mo! Magdodonate ako. Ay, sandali nga. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Pinapaikot mo ako eh. Bakit ka nga nandito? Magdodonate ako. Ano idodonate mo? Utak mo? Wag na! Luma na! Baka hindi na magamit! Ay, kung sa bagay, ang utak mo kasi mataas pa ang value kasi hindi pa nagagamit. At least hindi luma. Sino ba ang pinagpapasikatan mo at nagdodonate ka na ngayon? Ayokong ipagyabang, pero ilang taon na ako nagdodonate dito sa eskwelahan. Sus, magkano? Hindi pinag-uusapan ng presyo. Ang importante, galing sa puso. Ikaw, saan galing ang pagbibigay mo? Wala ka naman puso. Pauso ka no? Alam ko may puso ako. Sabi pa nga ng doktor, may enlargement. So malaki ang puso ko kesa sa'yo. Pwes, ang puso ko mahina. Anong kayabang-yabang doon? Pinagyayabang ko ba? Sinasabi ko lang. Bakit mo ba naisipang mag-donate? For your information lang ha. Hindi ko ito pinagyayabang. Gusto ko lang ma-inspire ka at gayahin mo ako. May mga scholar ako na sinusuportahan. Mag-isa lang naman ako, kaya binabahagi ko sa mga nangangailangan ang meron ako. Sana ma-inspire ka, tularan mo. Hindi ko kailangan ma-inspire kasi bukod sa mga apo ko, may mga scholar din akong sinusuportahan. O di itsatay! Kaya nga, wag mo na akong istorbohin at kailangan ko na magpunta sa principal. Bakit ba sa dami ng araw ngayon ka pa nagpunta rito? May appointment ako para makipagkita sa principal ngayong araw. Ikaw, may appointment ka ba? Wala! Kita mo na? Makikita mo talaga ang may pinag-aralan sa walang modo no? May mga ginagawa ang mga tao. Kaya dapat bago ka makipagkita, magsabi ka muna. Kakilala ko yung principal, kaya walang problema sa kanya na dumaan ako ng walang pasabi. Yan! Yan ang alam mo, palakasan system. Mahiya ka naman, oy! Yan ba ang tinuro mo sa mga anak mo? Yan ba ang tinuturo mo sa mga apo mo? Kung sa bagay, hindi mo na kailangang ituro kasi nakikita ka naman nilang masamang ehemplo. Imposible mangyari yan. Ang yabang mo, paano mo naman nasabi? Wala naman akong anak kaya wala rin akong apo. Ha? Hindi ka nagkaanak? Baog ka? Malay ko! Anong malay mo? Hindi ko alam kung baog ako. Wala naman akong asawa. Ano? Hindi ka nag-asawa? Ulit-ulitin ba? Nasan yung mga babae mo dati? Anong babae sinasabi mo dyan? Sus, ilang dekada na ang lumipas, nagmamaang-maangan ka pa rin? Alam mo, gumagawa ka ng kwento. Nagbilang ka lang ng mga babae, ganon. Tapos wala kang pinakasalan sa kanila kahit isa. Aba, magaling. Oo, nagbilang ako. Di namin mo rin. Nagbilang ako ng mga taon na wala akong karelasyon. Nakakatawa ka. Wala kang nakarelasyon? Ay, Wala nga. Bakit ba mas marunong ka ba sa akin? Bakit wala? Wala na uling pumatol sa'yo. Alam mo kung pagtatawanan mo lang ako, dyan ka na. Mauna na ako sa loob para makauwi agad. Hoy! Wag mo ko unahan! Hintayin mo ako! Papadudot ayon kay Lola ay naghabulan silang dalawa papasok ng eskwelahan hanggang papuntang opisina ng principal. Habang kinekwento ni Lola yon, may nai-imagine ako. Yung parang sa pelikula, dalawang matanda na naghahabulan tapos magpa-flashback yung eksena noong bata pa sila. Napalo nga ako ni Lola kasi habang inis na inis siya sa kinekwento niya ay nakatingin daw ako sa malayo at nakangiti. Hindi ko na naman kinuwento kung ano ang ini-imagine ko at baka mas malakas na palo pa ang matanggap ko. Kaya tinuloy ni Lola ang kwento niya. Galit na galit daw siya kasi hindi niya nahabol si Lolo Tintoy at pagpasok niya sa opisina ng principal ay nakangiti pa daw na nang-aasar si Lolo Tintoy. Papadudot kahit nandun yung principal sa opisina ay hindi daw sila nagpaawat sa iringan nila. Nahirapang umawat yung principal kaya hinayaan niya na lang daw sina Lolo at Lola na magparinigan at mag-asaran. Ang sabi pa ni Lola ay pahiya raw si Lolo Tintoy kasi akala daw nito nakakampihan siya noong principal dahil kakilala niya ito. Pero hindi naman nagsalita yung principal hanggang sa matapos daw ang pakay nila. Nagmungkahit daw yung principal na huwag na silang magsabay na lumabas. Kaya sinabi daw ni Lola
na siya na ang maunang lumabas ng opisina. Pumayag naman si Lolo Tintoy at makalipas ng 10 minuto ay saka palang lumabas si Lolo Tintoy, Papa Dudut. Oh, ba't nandiyan ka pa? Ay, sabi ko na nga ba eh. Ano bang sinasabi mo dyan? Hinintay mo ako, no? Ang kapal mo naman. Sino ka ba para hintayin ko? Di ba pinauna na kita? Bakit nandito ka pa? Eh di hinintay mo ako. Tigilan mo nga ako. Masakit ang paa ko. Wisit ka kasi nagpahabol ka kanina. Aba, bakit kasalanan ko? May pagpipilian ka naman eh. Sana hindi ka humabol. Eh nagpahabol ka kaya hinabol kita. Hinahabol mo ako? Tigilan mo nga ako ha. Binibigyan mo na naman ng ibang kahulugan ang sinasabi ko. Ikaw lang nag-iisip niyan. Umalis ka na nga, iwan mo na ako. Sige ka, mag-isa ka lang dyan pag umalis ako. Parating na ang sundo ko. Paano kung may taong lobo na biglang dumating? Eh di ako na naman ang sisisihin mo kasi hindi kita sinamahan. Yang imahinasyon mo talaga, pang baliw ano? Paano magkakaroon ng taong lobo dito? Kung meron man sa kabilugan ng buwan lang lumalabas yon. Eh kasing taas ng pride mo ang sikat ng araw eh. Sige, alis na ako. Iiwan na kita. Oo na, umalis ka na. Lalong sumasakit ang paa ko sa'yo. Okay, sige. Ay, ano ba naman yan? Baka may taong lobo nga. Wala talagang kwentang tao tong si Tintoy, oo. Sinabi ko lang na umalis, iniwan nga ako nung matanda. Hindi man lang ipinilit na samahan ako dito. ano yung Ay, taong babeng? lobo! Ay, lobo! Ano ba? Akala ko umalis ka na. Nagtago lang ako dito sa likod ng pader. Ayokong bagabagi ng konsensya ko kaya bumalik ako. Akin na nga yung paa mo at hihilutin ko. Tumigil ka ha. Gusto mo lang hawakan ng paa ko eh. Natural! Paano ko hihilutin ko hindi ko hahawakan? Akin na! Huwag ka na maarte! Aray! Hindi ko pa hinahawakan eh. Eh bakit masakit? Malay ko, paa mo yan eh. O hahawakan ko na ha. O yan, masakit ba? Hindi. Mag-relax ka lang. Huwag mo isiping masakit kasi sasakit talaga. Huwag ka na kasi maingay. Nag-relax na nga ako eh. Kasalanan mo ito. Nagpahabol ka kasing matanda ka. Naalala mo ba nung high school tayo? Lagi tayo naghahabulan doon sa quadrangle. Ay oo. Hindi ka naman manalo sa akin. Lagi kang taya. Kaya nga gumanti na ako kanina. Hindi mo ako nahabol kaya pikon na pikon ka kasi ikaw ang taya. Masakit lang talaga ang paa ko ngayon. Kung hindi baka pinakain kita ng alikabok. Believe din naman ako sa fighting spirit mo. Eh yung pag nagtatagoon tayo dati, naalala mo? Lagi kang balagoong kasi hindi mo ako mahanap. Sus! Eh puro ka naman pandaraya noon eh. Hoy, hindi ako nandaya kahit kailan. O eh sige, kung hindi ka nandaya, saan ka nagtatago noon? Sa share ng lalaki. O kita mo na. Paano kita mahahanap eh nandun ka sa lugar na hindi ako pwede? Pwede ka naman pumasok na mabilis para silipin kung nandun ako. Ay naku, mandaraya ka. Tapos? Abilidad ang tawag doon. Tapos ang tagal-tagal mo lumabas. Ano yun, sininghot mo lahat ng panghinang CR? Hoy, isang beses na ako natagal na lumabas ha. Yun yung araw na nakatulog ako. Magsasara na itong eskwelahan noon, hindi ka pa rin makita. Aray! Ay, sorry. Ay dahan-dahan naman kasi. Naalala mo yung assignment natin sa physics? Nung nangopya ka sa akin? Ano? Excuse me lang ha. Kahit kailan hindi ako nangopya sa'yo. Nangopya ka kasi hindi mo alam yung formula. Aminin mo, magaling ako sa physics. Alam mo, nag-iimbento ka eh. Hindi yan ang nangyari ha. Hoy, kinakalimutan. Guilty ka no? Tigilan mo nga ako. Hindi ako nagigilty dahil hindi talaga ako nangopya sa'yo. Gusto mo ipaalala ko sa'yo yung problem nun? Wag na. Naalala ko na. Ikaw ang problem. Umalis ka na nga. Sige ka, may taong lobo. Ay wala akong pakialam dahil nandyan na yung sundo ko. Sandali! Sabay na ako! Ay hindi. Mag-isa kang isolve ang problem mo. Kainin ka sana ng taong lobo. Sige na. Abante mo na. Awu! Mameng! Papa Dudut, iniwan ni Lola si Lolo Tintoy sa waiting shed sa tapat ng high school nila. Matapos naming mananghalian ay umarya na ulit ng kwento si Lola sa nangyari noong umagang yon. Para siyang estudyanteng nagre-report sa harap ng klase, Papa Dudut.
Sa mga unang parte ng kwento ni Lola, akala ko ay magkakaayos na sila noong araw na yon kasi nagtatawanan na sila. Pero dahil sa assignment ay nagalit na naman si Lola Maming. Papa Dudut, hindi ko alam ang pinanggagalingan ni Lola Maming at napakabilis niyang mainis kay Lolo Tintoy. Gusto ko sana siyang tanungin pero baka mag-deny si Lola o hindi niya ikwento ang katotohanan. Kaya hinahayaan ko na lamang siyang magkwento hanggang sa kanya na rin manggaling ang kwento kung bakit nga ba ang bilis niyang mainis kay Lolo Tintoy, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos naman ang hapunan ay tinawag uli ako ni Lola. Naisip ko na ano na naman kaya ang ikakwento niya kasi hindi naman na siya lumabas ulit ng bahay pagkagaling niya sa high school nila. Ibig sabihin ay hindi sila nakita ni Lolo Tintoy sa kung saan. Hinintay ko ang kwento at sa kanya sinabi na nagigilty siya sa nagawa niya kay Lolo Tintoy. Napawaw naman ako kay Lola. Gabi na nang ma-realize niya na mali na iniwan niya si Lolo at hindi isinabay sa sumundo sa kanyang tricycle. Samantala, minasahe ni Lolo ang paa niya para makalakad siya uli ng maayos. Ayoko nang pagsabihan si Lola, total ay siya naman ang nakarealize na mali siya. Humingi pa siya ng payo sa akin kung kakausapin ba raw niya si Lolo Tintoy. Siyempre ang sagot ko po ay isang malaking oo. Kaya ayon, pinapuntahan agad niya sa akin si Lolo Tintoy, Papa Dudut. In fairness, alam ni Lola Maming kung saan nakatira si Lolo. Inutusan ako ni Lola na sabihin kay Lolo Tintoy na magkita sila sa parke, kinabukasan ng umaga. Gusto kong tanungin si Lola kung may date ba na magaganap kasi baka bigla na namang uminit ang ulo niya at hindi matuloy ang pag-uusap nila. Sa edad nila dapat ay maayos na nila ang dapat nilang ayusin. Kaya ayon, kinabukasan ay nagpahatid sa tricycle si Lola Maming papuntang park, Papa Dudut. Hintayin mo na ako ha, huwag ka nang umalis. Sandali lang ito. Para maihatid mo na ako pa uwi pagkatapos. Maming, paupo ka. Makapagpaupo ka. Bahay mo? Maming naman. Galit ka ba agad? Mukha ba akong galit? Masyado pang maaga para magalit ako, Chofisto. Tintoy na lang. Ano bang diferensya kahit balibaliktarin mo? Isa pa rin ang ibig sabihin ng pangalan mo. Taksil! Mabuti pa kumain ka muna. O eto, bumili ako ng siopaw. Oy, teka. Bakit may ganito? Ano ito? Baka naman iniisip mo na date ito, ha? Ha? Hindi ko naman iniisip na may ganon. Ikaw, bakit mo naman naisip yun? Hindi ko iniisip. Bakit ba binabaliktad mo ako? Sige, para wag ka na lang magalit, itatabi ko na lang itong siopaw. Ay, teka. Bakit may tatabi? Eh di hindi na maganda ang lasa niyan mamaya. Akin na. O eto, ito'y sarsa. Wala bang tubig? Meron siyempre. Ito. Ay, salamat. Bakit mo nga pala ako pinapunta rito? Ayaw mo ba? Hindi naman, nagtatanong lang. Sige, kumain ka na nga lang. Gusto lang kasi kitang makausap. Gusto mo ako makausap? Bakit naman? Sandali lang ha, at iinom lang ako ng tubig. Ubus na? Oo, para makapag-usap tayo ng diretsyo. Eto, gusto mo pa? Para naman sinasabi mo na malakas akong kumain. Gusto mo bang marinig ang sasabihin ko? Oo, sana. Gusto ko lang humingi ng paumanhin na hindi kita isinabay kahapon. Ayos lang. Nakauwi naman ako na maayos. Eh pinapagilty mo yata ako eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin, nilakad ko lang naman papunta sa eskwelahan. Kaya nilakad ko lang din pa uwi. At saka, salamat sa pagmasahe mo sa paa ko. Walang anuman yun.
Ngayon ko nga lang naalala na nung minsan pulikatin ako pagtalong ko sa puno. Hindi ba, minasahe mo rin ang paa ko noon? Ay, mabuti naman at naalala mo. Ang dami ko nga naaalala nitong mga nakaraan. Nung elementary tayo, naalala mo nasira yung swelas ng sapatos mo. Kaya pinasan kita pa uwi. Oo, naalala ko yon. Pero nung nasira yung swelas ng sapatos mo, dahil hindi kita kayang pasanin, binalutan na lang natin ng plastic yung sapatos mo para kumabit yung swelas hanggang sa makauwi ka. Oo, ingat na ingat ako maglakad noon. Kasi pag nasira yung plastic, lagot. Wala na tayong pantali sa sapatos. Ang simple ng buhay natin noon, ano? Oo, parang wala tayong problema. Kung meron man, dinadaan na lang natin sa laro. Masarap talagang maging bata. Gusto ko nga bawiin yung sinabi ko dati eh. Tungkol saan? Naalala mo ba nung dinala lahat ng estudyante dun sa planetarium? Habang tinitingnan natin yung mga bituin, ang sabi ko, sana tumanda na tayo. Oo nga, naalala ko yun. Pero okay din naman naging matanda. Mas naging malakas tayo kasi marami na tayong naipanalong pagsubok. Pero marami na rin sumasakit. Kasama siguro sa pagdami ng karunungan yan. Naku, sana bawasan ako ng karunungan para mabawasan din ang sakit ng kasukasuan. Pwede ba ako magtanong? Ano yon? Huwag ka sana magagalit. Oy, depende. Huwag na lang pala. Ikaw naman, binibiro lang kita. Ano ba yun? Sinong napangasawa mo? Nasaan siya? Ay, gusto mo ba talagang marinig ang sagot ko dyan? Kung ayos lang sa'yo. Pero kung hindi, okay lang din na wag na. Wala. Wala? Ibig mo sabihin? Ay, sorry. Nakikiramay ako. Ano bang sinasabi mo? Akala ko wala na ang asawa mo. Wala akong asawa. Wala? Eh bakit sabi mo dati may mga apo ka? Meron nga. Mga apo ko sa pamangkin. Hindi ka din nag-asawa? Hindi. Ayos lang bang magtanong ulit? Bakit hindi ka nag-asawa? Wala eh. Hindi ako nagkaroon. Bakit? Ginusto mo ba yon? Tinatanong mo pa? Papa Dudut, nung simulan pa lang pala ni Lolo Tintoy ang tanong ay nanumbalik na kay Lola Maming ang mga nangyaring paghihiwalay nila. Pinilit niya daw pigilan ang sarili niya, pero noong huli ay bigla na naman daw sumambulat ang galit niya kay Lolo Tintoy. Nagulat si Lolo Tintoy dahil hanggang noong oras na yon ay siya pa rin pala ang sinisisi ni Lola Maming sa paghihiwalay nila. Sa tinagal-tagal pala ng panahon ay hindi nawala ang galit niya kay Lolo Tintoy. Pilit na nagpaliwanag muli si Lolo Tintoy pero gaya noon ay nagsara na naman ang isip ni Lola Maming sa pakikinig. Habang galit na galit si Lola ay hindi niya napansin na may dinaramdam na pala si Lolo Tintoy hanggang sa mapahawak ito sa dibdib niya. Kung hindi pa natumba si Lolo ay hindi pa ito malalaman ni Lola na malala na pala ang nararamdaman ni Lolo at hindi rin siya titigil sa paninisi dito. Nagpanik si Lola. Mabuti hindi niya pinaalis ang tricycle na naghatid sa kanya papunta sa parke kung saan sila nagkita ni Lolo Tintoy. Madaling tinawag ni Lola yung driver ng tricycle para itakbo nila sa ospital si Lolo Tintoy. Sa ospital ay wala pa ring malay si Lolo. Hindi na mapakali si Lola Maming at mabuti nakapunta din ako kaagad kaya naalalayan ko si Lola ng mga panahong yon, Papa Dudut. Huwag kang kumilos at baka kumapano ka. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Kailan pa? Mula kaninang umaga. Mag-isa ka lang? Kasama ko yung apo kong si Rex. Nandun siya sa labas. Okay na ako. Tara na. Ilabas mo na ako dito. Tintoy, mahiga ka nga dyan. Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Nakakahiya naman sa'yo.
Kasalanan ko naman kung bakit ka nandito eh. Bakit? Anong ginawa mo? Inaway na naman kita kaninang umaga. Kalimutan mo na yon. Mameng, marami akong gustong sabihin sa'yo. Ako din, Tintoy. Pero sige, mauna ka na. Ang tagal kitang hinanap dahil gusto kong ipaliwanag ang nangyari noong nakita mo ako sa trabaho ko. Hindi ako nagtataksil sa'yo noon. Ang buhat-buhat ko noon ay ang katrabaho ko. May sakit siya, kaya nawalan siya ng malay tao. Sinabi sa akin na dahan-dahan lang daw ang paggalaw sa kanya. Kaya nung binuhat ko siya at isasakay namin siya sa kotse, ingat na ingat ako at mabagal akong kumilos. Nung makita kita, hindi ko na maipaliwanag kagad ang nangyari. Mameng, hindi na siya umabot sa ospital noon. Sa sasakyan pa lang, binawian na siya ng buhay. Ay, Diyos ko, anong nagawa ko? Hinanap kita, pero walang nagsabi sa akin kung nasaan ka. Kasalanan ko. Sinabihan ko silang lahat na huwag sasabihin sa'yo ang kinaroroonan ko. Diyos ko, ang babaeng yun na pinag-isipan ko ng masama sa loob ng 57 taon, nawala na pala nung araw na yun. Patawarin mo ako, ha? Nagawa ko lang naman yun dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kalimutan mo na yon. Siguro naman, hindi galit sa'yo yung katrabaho kong yung si Elba. 57 taon. Binitbit ko yung sama ng loob na wala man lang palang katotohanan. Naging makasarili ako. Huwag kang magalit sa sarili mo. Ikaw na rin naman na nagsabi na dahil sa sobrang pagmamahal mo, kaya mo nagawa yun. Patawarin sana ako ni Elma. Sana patawarin mo rin ako. Matagal na kitang napatawad. Akala ko nga, mawawala ako nang hindi kita nakikita at nakakausap. Huwag mong sabihin yan. Walang mawawala. Gagaling ka. Mameng, pinangarap ko na makita kang muli. Kaya hindi ako nag-asawa. Ikaw lang ang nilalaman ng puso ko. Tintoy, ganun din ako. Hindi rin ako nag-asawa dahil ikaw lang din ang mahal ko. Pero ang hindi ko pag-aasawa ay hindi tulad ng sayo. Ikaw hinintay mo ako. Ako naman, dahil sa pagkamuhi ko sa'yo, kinimkim ko ang isang galit na mali. Salamat sa Diyos at ipinagkaloob pa niya ang araw na ito sa akin. Tintoy, nagsisisi na ako sa pag-iwan ko sa'yo. Pero sana wag mo kong iiwan, ha? Samahan mo pa ako. Pangako yan. Tuparin mo yan, ha? Oo. Salamat. Mameng, Ano yun? may gusto kong sabihin. Sana mapagbigyan mo ko. Sige, ano ba yun? Pwede ba tayo magsimula uli? Ano bang ibig mong sabihin? Pwede ba uli kitang ligawan? Pwede. Pwede. Sasagutin mo ba ako ng oo kapag tinanong kita kung mahal mo ba ako? Oo, mahal na mahal kita. Papayag ka ba kung yayayain kita magpakasal? Ay, oo. Payag na payag ako. Salamat. Ano man ang mangyari, masaya na ako. Tumigil ka nga. Walang mangyayari. Oo, wala. Kasi gusto ko munang makasal tayo bago mangyari yun. Magpapakasal tayo. Pero matagal pang mangyayari ang iniisip mo. Kaya tanggalin mo sa isip mo yon. Magpalakas ka para maiayos natin ang lahat. Oo, ikaw din ha. Ingatan mo ang sarili mo. Oo, lagi lang akong nasa tabi mo. Pangako yan. Mahal kita, Mameng. Mahal na mahal. Ay, mahal din kita, Tintoy. Sobrang mahal.
Papadudot nagpanik ang mga doktor at nurse kasi ang katabing kama ni Lolo Tintoy ay nag-flatline. Pero mabuti na lamang at na-revive siya. Makalipas ang 2 araw ay nakalabas na sa ospital si Lolo Tintoy. Hindi na po nagsayang ng oras sina Lolo Tintoy at Lola Maming dahil nagpakasal kaagad sila. Masaya ang lahat sa kasal nila noong oras na yon. Kahit nasa late 70s na sila ay nakapagpakasal pa sila. Isang okasyon na akala ng lahat ay hindi na mangyayari. Masayang nagsama sina Lola Maming at Lolo Tintoy. Pero makalipas ang 3 taon ng pagsasama nila ay nawala na din si Lolo Tintoy sa edad na 82. At nung 1 taon naman ay sumunod na rin si Lola sa edad na 84. Papadudot, ibinahagi ko po ang kwento ng Lola Maming ko bilang pagpupugay sa kanya at bilang pagbalik ng pagmamahal na ibinahagi ni Lola Maming sa amin. Sa palagay ko po ay magkasama na uli sa pangatlong pagkakataon sina Lola Maming at Lolo Tintoy at sa pagkakataong ito na kanilang muling pagkikita sa kabilang buhay ay hindi na sila maghihiwalay pa. Salamat po Papa Dudut sa pagtulong na papurihan ang lolo at lola ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rex. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1